So ngayon mga kapatid, 3 bagay lang gusto kong i-share sa inyo tungkol sa topic natin about assisting the poor. Number 1, ano bang dahilan? Bakit ang daming mahirap? Some causes of poverty. No? Number 2, pag-usapan natin, how can I assist? Kung inaasahan ng Diyos na ako'y makatulong sa mga mahirap, paano? And number 3, bakit? Bakit ba ako dapat makialam dyan at maging concern sa sitwasyon ng mga mahirap? Yan ang 3 pag-uusapan po natin. Let's go to number 1. Some causes of poverty. Alam niyo po, ang kahirapan ay isa pong hindi simpleng issue. Napaka-complicated po yun na sitwasyon. Alam niyo, marami pong pwedeng maging dahilan kung bakit naghihirap ang tao o ang isang tao. Pero, ayon sa Biblia, may 2 tanging dahilan. There are 2 main reasons kung bakit naghihirap ang tao. 1, by choice. No? By choice. And 2, or mamaya na, pag-usapan muna natin ng by choice. Alright? By choice. Ano ibig sabihin nun? May mga taong mali ang desisyon. Mali ang pinili. Naghihirap sila ngayon dahil sa mga maling pagpipili sa buhay. No? Ano example ng bad choices? Nasa Bible po. Basa, una. Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor. Ayaw mong kumilos. Ayaw mong mag-aral. Ayaw mong matuto. Ang dami nang pinag-graduate sa TESDA. Hindi ka maka-afford ng kolehiyo. May TESDA naman. Ba't di ka mag-aral? So, ayaw mong kumilos. Tamad ka. Then, hindi ka aasenso sa buhay. Totoo ba? Yan ang sabi sa Bible. Alright? So, mga kapatid, marami pong mga tao naghihirap dahil sa maling pagpipili. No? Pero, ang pinaka-dahilan kung bakit mas maraming tao mahirap, hindi po dahil sa maling pagpipili. Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral, mas maraming mahihirap ngayon sa mundo dahil sa pangalawang dahilan. By circumstance. Dahil sa sitwasyon sa buhay. Mga pangyayari sa buhay. Bilyon-bilyon pong mga tao sa mundo ay mahirap, hindi po dahil sa maling pagpipili, dahil sa katamaran, dahil sa pagsusugal, hindi po. Mas marami pong naghihirap dahil sa sitwasyon ng kanilang buhay. Buhay, sitwasyon na hindi nila hawak. Hindi nila kontrolado. No? Basa po sa Job chapter 12, verse 5. Paalala po sa atin, basa. A person who has an easy life has no appreciation for misfortune. He thinks it is the fate of those who slip up. Ang isa daw tao na sa buhay niya ay naging magaan kasi mayaman si daddy, may pera si mami, no? Lumaki lumaki sa ginhawa. Karamihan daw ng mga taong lumaki sa ginhawa, ang tingin sa mga mahirap, kasalanan nila yan. Well, ang sabi sa Bible, a person who has an easy life, no appreciation for misfortune. And it's true, because the statistics show, majority of the poor in all the world today, hindi dahil sa maling choices. Sitwasyon, circumstances ng buhay nila. Let me give you some examples of major circumstances that cause people to fall into poverty. Number 1, calamity. Calamity. No? Meron ka. Ayos ang buhay mo, buo ang pamilya mo. Dumating si Yolanda. Winash out lahat. Wala kang laban doon. No? Earthquake. Tupok lahat ng negosyo mo. No? Tsunami. Apoy, sunog, baha, o kaya tagtuyot, dumating, sira lahat ng iyong pananim.
So, mga kapatid, dapat nating maintindihan na hindi po lahat ng mahirap ay dahil kagustuhan nila o maling pagpipili nila. Karamihan po, biktima ng mga kalamidad. Basa, Ecclesiastes 9. People can never predict when hard times might come. Like fish in a net or birds in a snare, people are often caught by sudden tragedy. Ayos ang pamilya nyo, biglang si tatay na siya ang kumikita para sa pamilya, na stroke, na heart attack. Tapos, that's serious illness. Maging kalamidad yan sa buhay. Pag nagkasakit, ang main breadwinner ng pamilya. Number 2, situation na nagkukos ng poverty sa mga tao sa mundo, culture. Kultura. May mga kultura sa mundo na ang resulta ay kahirapan. Give you example, kultura ng North Korea. Ang mga North Koreans po, taon-taon, pahirap ng pahirap ng pahirap. Bakit? Yung kultura nila. Communist culture. Dictatorial. No? So, yung kulturang kanilang pinanganak ang isang North Korean, di kasalanan ba niya? Siya ba pumili na ipanganak siya sa North Korea? Pinanganak siya sa isang bansa na ang kultura ay nagpo-promote ng diktadorya. So, talo. Isa pang kultura na nagdudulot ng kahirapan, yung tinatawag nating Hinduism. It's a religious system na nagtuturo, may mga tao, may caste. No? Pag ikaw ay ipinanganak sa lahing Brahman, aba, pwede kang mag-aral, pwede kang magtrabaho. Open sa'yo. Pero pag ipinanganak ka sa pamilyang Dalit, ang Dalit po, yung lahi po ng mga Indians, na sinasabi nilang kayo, dyan lang kayo. Yan ang lahi nyo. Hindi kayo pwedeng umangat. So, pag Dalit ka, pinanganak kang Dalit, di ka pwedeng mag-aral, di ka pwedeng makapasok sa mga trabaho sa syudad. Kasalanan ba nila? Pinili ba nila yon? Marami pong mga tao naghihirap ngayon dahil sa kulturang kanilang ipinanganakan. Corruption, number 3. Ang isang dahilan kung bakit maraming naghihirap. No? Kaya meron tayong kasabihan, kung walang korap, partly totoo. Kasi ang isang dahilan kung bakit maraming naghihirap, korupsyon. May mga leader tayo sa negosyo, sa pamahalaan, na imbis na ipadala ang husto at matuwid at dekalidad na serbisyo, dahil kumuha ng bribe at mga under the table at kickback, di yung pinalabas na serbisyo, hindi kalidad. So mga kalsada, mga tulay, mga gusali, no, mga serbisyong putol, hindi maganda. No, mga tren, mga kung ano-ano, na hindi nakakatulong, nakakasira sa pag-unlad ng buhay at kaginawa ng mga tao. Proverbs 30 verse 14, basa, there are people, ano sabi, who take cruel advantage of the poor and the needy. That is the way they make their living. May mga tao daw, ang kabuhayan na pinapakain sa anak at sa pamilya, galing sa korupsyon. Okay? Na dapat mga serbisyong pumunta sa mga mahirap, kanilang kinukuha sa pangsarili. Proverbs 13:23, sabi, even when the land of the poor produces good crops, they get cheated out of what they grow. Hindi mo pa totoo yan? Yan ang iyak na maraming mga magsasaka. No? So mga kapatid, sa maraming bahagi ng mundo po natin, hindi lang Pilipinas, marami pong naghihirap dahil sa korupsyon. And last but not least, cycle of hopelessness. Ano ibig sabihin nito? Ang kahirapan na mana na ng maraming henerasyon. No? Ang mga anak ay mahirap sapagkat ang magulang ay mahirap. Sapagkat ang mga grandparents, lolo't lola, mahirap.
sapagkat ang mga great-grandparents ay mahirap. So lumaki na po, no, isinilang sa gilid lang ng kalsada nakatira. Wala na siyang alam, di nakapag-aral, so walang alam na ibang klaseng buhay. Pagka sila'y nanganak, doon lang din sa tabi ng daan. No? At pag sila'y nagkaroon ng apo, yung apo nila, doon lang din sa tabi ng daan. Napasa na. So, naging pasa na sa maraming henerasyon at angkan yung kawalan ng pag-asa. No? Naramdaman ni Job ito. Marahil ito ang damdamin ng maraming mga mahirap sa ganitong kadahilanan. Job 7:6 basa. My life drags day after day, hopeless day. No? Wala na silang pag-asa. Lumaki sila sa kalsada. Alam nila mga anak nila, lalaki sa kalsada. Mga apo nila, lalaki sa kalsada. Mga apo sa tuhod, lalaki sa kalsada. It becomes a cycle of hopelessness. Psalms 88 verse 4, sabi ni David, I am written off as a lost cause, one more statistic, a hopeless case. Yan ang damdamin ng maraming mga mahihirap na naghihirap dahil pinanganak sa mahirap na pamilya. Mahirap sila lolo't lola at yung mga lolo't lola. So ang tanong mga kapatid, anong sagot ng Diyos dito? Anong sagot at lunas ng Diyos sa napakalaking problema ng kahirapan? More than half of the world live under $2 a day. Yan ang sabi ng statistic. More than half of the world. Wala pang 100 sa isang araw ang kinikita. Kahirapan, extreme. Anong sagot ng Diyos? Eto mga kapatid, ang sagot ng Diyos. God's answer to poverty is the church. The answer to poverty is the church. The kingdom of God. Ang paglaganap ng kaharian ng Diyos. No? Bakit ko sinabing ang sagot ng kahirapan ay ang church? Because the church is what? The kingdom of God. No? At anong sabi? Sa ating, sa banal na kasulatan, anong sabi ni Jesus? Seek ye first the kingdom of God. Meaning, ang paghahari ng Diyos. Right? Seek ye first the kingdom of God. The kingdom of God, ano po ba yung kingdom of God? Yun po ay kung saan si Jesus ang hari. That's the kingdom of God. So kung ang pamilya nyo, si Jesus ang hari, that's the kingdom of God. This church, Jesus is king. This is the kingdom of God. So the answer to the problem of poverty is the kingdom of God. No? Kasi the kingdom of God ay isang grupo ng mga tao na si Kristo ang hari. At kung saan si Kristo ang hari, ang mga tao ay umaapaw ang pag-ibig sa kapwa. Amen? Tayo ang lunas. Walang iba. Inaasahan ng Diyos. Tayo na dapat magpalaganap ng lunas sa mga problema ng tao. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano pangako? And all these things, lunas sa kahirapan, will be added unto you. So ang dapat nating layunin, maghari ang Panginoong Jesus sa mga buhay-buhay natin. Ang mga tao ay magpailalim sa Panginoong Jesus. No? Ano pang sabi ng Panginoong Jesus? Pagka nag-pray ka daw, paano daw mag-pray? Thy kingdom come. Thy will be done. Saan daw? Maghari daw ang Diyos sa mundo on earth as it is in heaven. Ang prayer daw natin dapat, maghari ang Diyos sa lupa upang ang kalooban niya ang masunod. Kalooban ba ng Diyos na maghirap ang tao? Hindi. No? Hindi tayo nilagay ng Diyos dito sa planeta para maging indigent, para maging poor, para maging depressed o despair. Hindi yan kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, yung mga gulayat na problema natin, mapagtagumpayan natin. Matalo natin. Yan ang kalooban ng Diyos. At tayong mga anak ng Diyos, ang gusto niyang gamiting instrumento. Ano yun? Ordinary people, empowered by God, making a redemptive impact together wherever they are. Tayo yun, gustong gamitin ng Diyos. So, mabilis na lang po, paano?
Ngayong alam na natin ang dahilan ng kahirapan, paano tayo maka-assist sa mga mahirap? Number 1, how do we assist the poor? How can we help the poor in a practical way? Anong sabi ng Bible? Una sa lahat, mga kapatid, treat them with dignity. Treat them with dignity. Alright? Tratuin mo lalo na ang mga mahirap, dapat lahat ng tao na merong dignidad. No? Dignidad. Paano mo gawin to? Paano gawin na tratuin mo ng may dignidad ang isang tao, lalo ng mahirap? Ha? Simple lang po. Huwag mong isipin, alam mo na ang lahat tungkol sa taong yon. Alam mo, minsan tayo, di ba? Pag may nakita tayong mahirap, tamad kasi yan. Siguro sugarol magulang yan, kaya buti nga sa kanila. Ayoko nga yan. Mag-ano lang yan. Magra-rugby lang yan. Anong ginagawa natin? Ina-assume natin, iniisip natin, alam na natin ang lahat tungkol sa taong yon. How do you treat a person with dignity? Listen to their story. Simple lang po. No? Tanungin mo lang, taga saan ka? Anong pangalan mo? Ba't ka nandito? Saan ang pamilya mo? No? Ano nangyari sa buhay mo? Pag simpleng pagtanong sa isang mahirap at pakikinig sa kanyang kwento nang wala kang bias, ay tinatrato mo siya na meron siyang sariling halaga bilang isang nilalang ng Diyos. That's how you treat people with dignity. You listen to their story. Instead of na-judge mo na, may bias ka na, alam ko yung mga yan. Yan, mga ganitong klaseng, yan, mga ganito. Treat them with dignity. You don't assume they know. You know why they are poor. You ask them, what is your story? And you listen to them. No? Alam niyo bakit? Kapag nakinig ka sa kwento ng isang tao, kahit na mahirap pa siya, habang nakikinig ka sa kwento niya, anong nangyayari? Nakikilala mo siya bilang isang tao. Correct? And you give that person halaga, dignidad, respeto. No? Pero kapag hindi ka nakikinig, di mo man lang tinanong, di mo man lang pinakinggan. Pero when write off mo na agad, ganun yan siya. Ganito yan eh. No? Nag-judge ka na agad, then you did not give that person value. No? Meron tayong kasabihan, di ba? Alam niyo yung kasabihan? Do not criticize a man until you've walked a mile in his shoes. Huwag mo daw husgahan at punain ang isang tao, punain ang isang tao, hanggang hindi mo sinubukang lumakad sa kanyang sapatos ng mahigit 2 kilometro. Meaning, pasok mo muna, alamin mo kung anong klaseng buhay dinadaanan niya sa buhay. No? Bago ka magbukas ng bibig at ang problema sa atin, ang bilis-bilis natin mag-criticize ng tao, di ba? Oh, akala natin, alam na natin everything about that person. When you do that, you're not treating a person with respect. Proverbs 22 verse 2, basa. The rich and poor have this in common. Ano yun? The Lord made them both. Ang sabi sa Bible, kung ikaw ay Kristiyano, dapat mayaman o mahirap, pahalagahan mong pareho. Pakinggan mong pareho. No? Number 2, paano mo tulungan ng mahirap? Pakinggan mo. Treat them with dignity. Number 2, offer them opportunity. Basa, Galatians 6:6. Basa? When we have the opportunity to help anyone, we should do it. Ayan. Ang sabi sa Bible, kung ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus, dapat, pag may pagkakataon ka na makatulong, bigyan mo sila ng pagkakataon. No? Most of the people, mga kapatid, sa mundo, kung kaya lang nilang iniahon ng sarili nila sa kahirapan, ngayon din, gagawin nila. Kung may magbibigay lang sa kanila ng pagkakataon. Tanong, bakit maraming gustong pumunta sa Amerika? Sino may mga US visa dito?
Bakit maraming gustong pumunta sa Amerika? Sagot, because it is the land of opportunity. No? It's the land of opportunity. Sa inyo na nakadalaw sa Amerika, nakatira sa Amerika for some time, mapapansin nyo ang pagkakaiba ng Amerika sa bansa natin. Doon po, kahit sino ka, anong background mo, anong pinag-aralan mo, hindi ka tapos. Basta magsipag ka lang at mag-aral at tutunan ng isang bagay, pwede kang kumita, pwede kang sa kita mo, maka-afford ka ng bahay, may sasakyan pa. It's a land of opportunity. Dito, nag-aral ka na ng ilang degree. Nag-training ka na ng ilang training. Pagtrabaho mo, di ka pa maka-afford ng sariling bahay ni sasakyan. Hirap. That's the difference sa Amerika because it's the opportunities, the resources are so abundant. In fact, may rami tayong nababasa sa mga magazine at naririnig sa internet, di ba? Drop out sa college, bilyonaryo na ngayon. Kasi sa Amerika, mga kapatid, kahit hindi ka tapos sa pag-aaral, pag meron kang husay at galing sa isang bagay at pinag-igihan mo, at dahil doon sa Amerika, tuturuan ka paano magpalago ng negosyo, tutulungan ka pa magpalago ng negosyo, pwede kang maging bilyonaryo at milyonaryo. No? Ibang-iba po sa ibang bansa, lalong-lalo na sa atin. Pero papunta na po tayo doon. Sa daang, wala akong sinabi. And then number 3, defend them from inequity. Inequity. Marami pong mga mahirap, sabi ng Bible, dahil sa korupsyon, no? Pang-aabuso ng mga may kapangyarihan. Proverbs 31, basa. Everybody, speak up for those who cannot speak for themselves. Defend the rights of all those who have nothing. Tayo po mga Kristiyano, inaasahan po tayo ng Diyos na nagligtas sa atin, ang nagpagpala sa atin dito sa Metro Manila, na pag meron tayong kakilalang mga inaapi, mahirap at pinapahirapan pa, inaasahan ng Diyos na tayo ay tumulong sa kanila. No? Ipaglaban natin sila. Psalms 82, basa. Be fair to the poor and to orphans. Defend the helpless and everyone in need. Rescue the weak and the homeless from the powerful hands of heartless people. So, kasama po sa pagtulong sa mga mahirap, ang paghamon at laban sa korupsyon, sa kabaluktutan. Proverbs 21:13, basa everybody. Those who shut their ears to the cries of the poor, no? Yung mga mahirap na pinahirapan ng mga may kapangyarihan at ikaw ay hindi tumutulong, anong mangyayari? Basa. Will be ignored in their time of need. No? Hindi ka rin pakikinggan ng Diyos pag ikaw ay dumating sa punto ng pangangailangan. So, namatay na po si Tito Bads, ating isang attorney dito na nanguna ng Justice League. So, ako'y nangangarap na magkaroon din ng Justice League of ICA. Mga attorney na handang, pagka tayo yung nagmimisyon, pag may na-encounter tayo mga taong nahihirapan, meron tayong mga grupo ng mga legal minds o mga dalubhasa sa batas na handang ipagtanggol ang mga naabuso. Number 4, last but not least, listen to them, treat them with dignity, give them opportunity, defend them from inequity. Number 4, share with generosity to them. Isaiah 58, share with generosity. Anong sabi sa verse 7? Share your food with the hungry and bring poor, homeless people into your own homes. When you see someone who has no clothes, give them yours, and don't refuse to help your own relatives. Meron akong assignment. Bilugan nyo sa inyong notes ang lahat ng salitang your. Nasa notes nyo ba yan?
Bilugan nyo lahat ng salitang your. Ilang beses lumabas ang your? 4 na beses. Share your food. Right? Open your home. Give them your clothes. Help your relatives. Wow. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ibig sabihin nito? Binasa niyo yung talatang yan. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, pag nakasalubong kayo ng isang mahirap, huwag niyong ituro na pumunta sa opisina ng Aika Church. Malinaw po. Anong sabi? Pag may nakasalubong ka, right? Gutom, give them your food. Alang damit, give them your clothes. Walang matirhan, open your home. Kamag-anak mo, help your relatives. Huwag po yung, ay mahirap. At sandali lang ay pakisabi nga kay Pastor Joe, may mahirap dito, pakiasikwaso nga. Hindi po ganun. Alright? Hindi po ganun. No? Huwag niyo pong papuntahin dito po sa opisina magtatanong at hingi ng tulong. Kayo. No? Merong iba ganito eh. Di ba trabaho ng church yun, tumulong sa mahirap? Sino ba ang church? Ang building ba ang church? O tayo? Kung tumulong ka, ang church tumulong. Amen? O yun. Malinaw You are the church. Hindi ako. Hindi ito. We are. Wherever we are. So, ang sabi ng Bible, pag may na-encounter ka, it's your Christian duty to respond. Okay? Kaya, taas niyo ang kanang kamay niyo. Sige lang. Taas niyo ang kanang kamay. Taas niyo ang kanang kamay. Cooperate lang, alright? Amen? Tito Bel? Okay. Ako lang may salita. Taas kayong kanang kamay, From now on, I authorize you to help the poor. Hindi kayo kailangan magsabi sa akin, hindi kayo kailangan magpaalam sa akin, hindi kayo kailangan mag-report sa akin. Alright? Sabi sa Bible, it's your responsibility. Amen? Bigyan nyo sila ng damit mo. O buksan mo bahay mo. Pagkain mo, i-share mo. Your. Amen? You have the authority to help the poor. 1 John 3:17. Basa. If anyone has material possessions and sees his brother in need, but has no pity on him. Tanong ni San Juan, how can the love of God be in him? Paano masabi ng isang taong kilala niya ang Diyos, may ugnayan siya kay Jesus, born again siya, kung may nakita siyang mahirap, hindi siya nag-respond. No? Pero pag nag-respond ka daw sa mahirap, tinulungan mo. Anong pangako ng Diyos? Basa, Proverbs 19:17. Anong pangako ng Diyos? If you help the poor, remember this, you're lending to the Lord. And He will repay you. Pag tumulong ka daw sa isang mahirap, sa isang duka, tandaan mo, sa mata ng Diyos, may utang siya sa'yo. At ang Diyos, marunong magbayad ng utang. Awesome! That's a wonderful promise. Si God mismo nagsabi, tumulong ka, utang ko yan sa'yo. Sagot kita. No? I will repay you. Mga kapatid, last month, 20 project natin para makatulong sa mahirap. Anong tawag nun? US. Usapang nanay. Mga nanay na mahirap. May plano po tayo, pagdating ng 2016, dagdagan po natin ng US ng UTI. Usapang tatay ito. Kala nyo. Alright? So, kayo, may small group kayo, pag nabalitaan nyo, uy, may US. Tulong tayo. Uy, may UTI. Tulong din tayo doon. Ganun lang. No? And when you do, remember this, the Lord will repay you. Okay. Tanong. Etong tanong ko sa inyo. Handa ba kayong mamuhay ng simple?
para tulungan ng iba, simpleng mamuhay. Yun ang sagot, tanong, no? Kasi minsan tayo, sa dami ng garbo ng buhay natin, wala na tayong pantulong sa mga mahirap. But the Bible says, God says, I expect you to care. So, iset up mo ang lifestyle mo, iset up mo ang buhay mo na mamuhay ng simple. So that you will have enough to help the poor, no? That God cares for. Okay? So, ang final question, sagutin natin mga kapatid ito. Bakit? Why should I help the poor? Why should I assist the poor? Well, marami pong dahilan, pero tatlo na lang ang pwede sa oras na ito. Number 1, it honors God. When we care for people that He created, mga mahirap na tao na ginawa ng Diyos, kapos tayo'y tumulong sa kanila, it honors God. Basa, Proverbs 14:31. Those who oppress the poor insult their Maker. But those who help the poor honor God. Tandaan niyo yan. It honors God. Number 2, why should I help the poor? They have much to teach me. Marami akong pwedeng matutunan sa mga mahihirap. Alam niyo ba na maraming alam ang mahihirap na hindi natin alam? Paano mamuhay ng may matinding pananampalataya? No? Ang mga mahirap, matindi ang pananampalataya niyan. Kasi nga, hindi nila alam minsan saan kukunin at ang susunod na kakainin. Tayo, alam natin, no? Hindi natin kailangan ng faith and trust para kumain mamayang tanghali. Pero mga mahirap, sobra ang kanilang pagtawag sa Diyos. They have a deeper faith. No? James chapter 2 verse 5, basa po. God chose the poor in the world to be rich with faith. See? And to receive the kingdom of God promised to those who love Him. Pwede tayong matuto sa mga mahirap. No? Lalong-lalo na sa question ng, ano ba importante talaga sa buhay? Minsan tayo, yung kakapiranggot na bracelet o sing-sing, na kailangan may brand, sobrang mawala lang, ma-misplace lang, parang nagunaw na mundo natin. Sirang-sira na ang araw natin. Pag may kaibigan kang mahirap, matutunan mo ano talaga ang higit na importante sa buhay. Number 3, bakit importante na matuto tayong tumulong sa mga mahirap? Because we see Jesus in the poor. We see Jesus. Atat na akong makita si Jesus. Ang muka ng nagligtas sa akin sa krus. Alam ko, one day, I will see His face. Alam ko, kayo din, one day, makikita niyo muka ni Jesus. Pero alam niyo ba, na pwede niyo nang makita ang muka ni Jesus ngayon din? Basa, anong sabi sa 1 Corinthians 13:12? Someday, we're going to see Him face to face. Sabi sa 1 Corinthians 13:12. How? Paano? Ayoko na maghintay. Gusto ko na makita ang mukha ni Jesus. Alam niyo ba, sabi sa Bible, you can see God's face now. Paano? Basa. Jesus said, Matthew 25:40. Whatever, everybody, let's read this together. Whatever you did for one of my brothers and sisters, no matter how unimportant they seem. Ano ibig sabihin ng unimportant? Ang baba-baba nila, dukang-duka, walang halaga sa mata ng tao. Ano sabi ni Jesus? You did it for me. Mga kapatid, when you help the poor, and you look at their face, you listen to their story, you see the face of Jesus. No? If you give food to the hungry, if you give drink to the thirsty, clothes to the naked, visited the imprisoned, people who seemed unimportant, ano sabi ni Jesus? You are doing it to me at that moment. At that moment. Let's bow our heads to pray. Ama, lubos niyo kaming pinagpala at alam naming inaasahan niyo kaming maging pagpapala sa iba. We are blessed to be a blessing.
Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magbigay ng mga pagkakataon sa mga mahirap, na itrato sila na may respeto at dignidad. Bigyan sila ng pagkakataon, ipaglaban sila mula sa kawalan ng katarungan, at magbahagi sa kanila ng lubos-lubusan. Salamat po, Panginoon, sa pangako niyo na kung kami tutulong sa mga mahirap, it honors you. It grows us. And we see Jesus in the eyes of the poor. Naway kami maging isang church na tunay ngang may malasakit sa mga mahirap. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.